Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. Lola ni Best Friend. Sorry bro medyo tinanghali na ako eh. Si mama kasi, ang daming pinadala sa akin. Takot na takot kasi na magutom ako. Hirap na hirap tuloy akong bitbitin lahat ng pinadala niya. Oo nga nadala mo yung malaking bag na yan. Mukhang punong-puno ng laman. Mamutok-mutok na Ano bang laman yan? Di pagkain, mga gulay, kamote, tuyo. Ewan ko ba, di ko kasi tiningnan ng laman yan Basta binitbit ko na lang. Sabi lang niya, puro pagkain daw ang iginiyak niya para daw hindi na ako mamili. Tipirin ko raw ang pera ko habang wala pa akong nahanap na trabaho. Teka, sana pala sila tita? Nag-SM. Kapag kasi weekends lagi talaga silang nag-SM. Oh, di ka sumama? Hindi. Nakakatamad din naman pumunta lagi dun Wala naman pinagbago. Magpapagod lang tapos mapapagastos. At saka, inaantabayan ako kasi yung pagdating mo Baka dumating ka na walang tao dito mainip kang maghintay. Ay, nako, pasensya na bro Pasensya saan? Sa paghihintay sa'yo? Excited nga akong dumating ka Halika nga, pumasok ka na. Ako na magbubuhat dito sa malaking bag mo. Putik, napakabigat naman ito. Sabi ko nga sa'yo Si mama kasi, takot yun na magutom ako kaya ganyan maggayak. Itinutulad pa ako sa kanya. At saka, nakakaya daw na hindi ako magdala ng pagkain kasi makikitulog ako ng ilang linggo. Wala pa naman akong trabaho na mahanap. At least, may pangambag ako sa gastusin. Uy, ano ka ba? Mas nakakaya sa inyo, no? Nag-abala pa si tita. Para namang ibang tao Pero, ayos na rin. Makakatikim uli kami ng galing sa probinsya. Teka, meron ba ditong laman ng gabi? Oo bro, meron. Sabi kasi ni mama paborito daw yan ni tita. Ay nako, alam mo ba? Kinukulit ako ni mama na sabihin sa'yo na magdala ka ng laman ng gabi. Tsaka yung ugat. Paborito niya kasi talaga yun Ang weird nga Dati, alam ko lang dahon at laman lang ang kinakain sa gabi. Pero pati pala tangkay tsaka ugat. Oo bro, di ka pa ba nakakatikim ng ugat ng gabi? Nako, mas masarap yun sa dahon. Hindi nga. Oo, katunayan nagpadala pa si mama ng luto na. Baka kasi sobrang tagal nang hindi nakakauwi ni tita sa probinsya hindi na raw alam magluto ng ugat ng gabi kaya ayun, nagpadala siya ng luto na para sa mama mo. Bilib din ako sa mag-best friend na yon, no? Magkaugali talaga. Sinabi mo pa, basta tungkol sa pagkain, makakasundo sila. Matutuwa yun si mama pag uwi niya kapag nalaman niyang nadala mo lahat ng gusto niya. Huli ka na. Dito muna tayo sa kusina. Kumain ka muna. Kwentuhan muna tayo habang kumakain ka. Mag-best friend ang ina ni Sid at Gab mula pa noong sila ay nasa elementarya. Nagkahiwalay lang sila dahil nakapangasawa ang ina ni Gab ng taga Maynila kung kaya't doon na sila nanirahan. Umuwi lang ng probinsya ang pamilya ni Gab tuwing may kaganapan sa side ng kanyang ina. Minsan naman ay kapag piyesta. Doon lang nagkakasama ang mag-best friend. At doon din nagsimula ang pagkakaibigan ni Sid at Gab. Hindi man sila magkasama palagi pero ang kanilang pagkakaibigan ay pinagtibay na ng mga problemang madalas nilang pinagkukwentuhan. Madalas silang magkausap sa kanilang social media accounts. Naging gabay nila ang payo ng bawat isa tuwing may problema. Para magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Dahil kailangan maghanap ni Sid ng trabaho na may malaki-laking kita, napagpasyahan niyang sa Maynila mag-apply ng trabaho. Laking pasalamat niya sa pamilya ni Gab dahil sila na mismo ang nag-alok na doon na lang sa kanila tumuloy. Pagkatapos kumain ni Sid, sinamahan siya ni Gab sa magiging kwarto niya. Oh, dito bro. Ito ang magiging kwarto mo. Pinalinis na ito ni mama. Maraming gamit dito na pinalis na niya Naging bodega na kasi ito Uy, bakit? Kaninong kwarto to? Bakit hindi nyo ginagamit? Ang laki nito Tapos ginawa nyo lang bodega? Teka nga. Huwag mo sabing ako lang matutulog dito. Oo, ikaw lang talaga.
Wala kasing may gustong matulog dito kaya ginawa na lang bodega eh. Ha? Bakit? May something ba dito? Wala. Ang totoo, kwarto ito ng lola ko. Yung ina ni Papa. Bakit ayaw niyong tulugan? May kanya-kanya kaming kwarto kasi. Di ba kagagawa lang ng kwarto mo? Bakit nagpagawa ka pa ng kwarto kung meron naman palang bakante? Bro, ang lola ko dito namatay sa kwartong to. Hindi sa tinatakot kita ha. Alam ko naman na malakas ang loob mo eh. Saka di ka naman kilala ni lola. For sure, di ka nun mumultuhin. Pero kami kasi ng kapatid ko takot kami. Kaya ayaw naming tulugan yan. Bakit? Nagmumulto ba yung lola mo? Hindi. Mabait si lola. Alam niyang matatakotin kami kaya hindi yan magmumulto. Teka, ayaw mo ba? Natatakot ka rin? Okay lang din naman kasi kung ayaw mo. Doon ka na lang sa kwarto ko. Malit nga lang yun. Magpapalagay na lang ako ng double deck. Hindi na, no? Hindi naman ako takot sa multo eh. Saka, di naman ako nakakita ng multo. Nakakaya kay tita kapag nag-inarte pa ako, di ba? Saka, mas lagot ako kay mama kapag nalaman niyang nag-iinarte ako. Huwag mo na lang sabihin ha. Okay na ako dito. Sure ka? Oo naman, no? Okay, good. O sige, samahan kita dito sa kwarto habang inaayos mo yung mga gamit mo. Tapos, pag-usapan natin yung mga uunahan mong puntahan para mag-apply ng trabaho. Maraming dito. Tiyaga lang talaga sa pag-apply. Saka kapag may oras, igagala kita para malaman mo yung mga sakayan dito. Baka kasi maligaw ka eh. Sa bagay, uso ng angkas ngayon ha. Tuturuan kitang mag-booking para kapag naligaw ka, patid ka na lang dito sa bahay. Grabe na yung technology ngayon, no? Parang easy na yung mamuhay. Yun nga lang, dapat may pera ka. Kapag wala kang pera, mahihirapan ka pa rin. Ay nako, sinabi mo pa. Ilang araw na si Sid sa bahay ni Gab. Palagi siyang pagod dahil sa kakahanap ng trabaho. Kapag umuwi ay kumakain lang at natutulog na. Mahimbing ang tulog ni Sid dahil sa pagod. Halos baliwala na sa kanya ang ingay dahil sa kaantukan. Naririnig niya ang usapan ng pamilyang tinutuluyan niya dahil malalakas ang boses ng mga ito. Sinisermonan kasi si Gab ng kanyang ama dahil sa palagi nitong pag-uwi ng gabing-gabi. Pero parang namamanhid ang katawan ni Sid. Gising ang kanyang diwa pero parang may sariling pag-iisip ang kanyang katawan. Hindi niya ito makontrol. Mabigat at hindi niya maigalaw. Gusto niyang dumilat pero kahit ang talukap ng mga mata niya ay hindi niya maibukas. Maya-maya ay bigla siyang nakarinig ng matinis na ingay na nanunuot sa kanyang tenga. Tanging pagkunot lang ng noo ang kanyang nagawa. Nang mawala ng matinis na ingay na yon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Bigla na lang nag-iba ang pakiramdam niya sa paligid. Doon na siya nagsimulang kabahan. Pinilit niyang gumalaw. Pinilit niyang gisingin ang sarili. Pakiramdam niya ay binabangungot siya. Nang maidilat niya ang kanyang mga mata, kagad niyang nilibot ang tingin ang kabuuan ng silid. Nasa kwarto pa rin ako. Akala ko talaga kung ano na nangyayari. Pakiramdam ko kasi napunta na ako sa ibang lugar Nandito pa rin pala ako. Pero may kakaiba sa kwartong to ngayon Masyadong tahimik. Para kung nasa kuweba. Teka, gising pa talaga ako o nananaginip lang? Pinilit niyang igalaw ang katawan pero hindi niya magawa. Nagsimula na siyang kabahan. Bumilis na ang kanyang paghinga dahil natataranta na siya. Relax, isip lang sa gagawin. Habang nag-iisip siya kung papaano may gagalaw ang sarili ay nakarinig siya ng yabag. Hindi niya alam kung saan ito nagmumula. Palapit ng palapit ang yabag na yon. Sa pandinig niya ay sandalyas ito ng babae dahil sa tunog ng takong. Pilit niyang hinagilap pero wala naman siyang makita. Hanggang sa madako ang kanyang paningin sa bintana. May nakita siyang nakatayong babae at nakatanaw sa labas. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Hindi siya pinansin ng babae.
pero sa tingin niya ay naririnig siya nito. Maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil unti-unting lumingon ang babae. Natungo ng paningin niya sa napakaganda nitong ngiti. Titig na titig siya pero bigla na lang siyang napuwing at napapikit. Sa isang iglap, naigalaw na niya ang kanyang katawan. Kagad niyang kinusot ang kamay ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay naupo siya at hinagilap uli ng tingin ng babaeng nakita. Oh, nasan siya? Nawala na siya? Namamalikmata ba ako? Baka nga binabangungot ako. Lumabas siya ng silid para uminom ng tubig. Tahimik na ang bahay. Nasa kanya-kanyang kwarto na ang mga kasama niya. Maliwanag ang sala at kusina dahil hindi napatay ang ilaw. Nako, nakalimutan na naman ni Gab yung ilaw. Mapapagalitan na naman siya ni tita nito eh. Lagi na lang niyang hindi napapatay ang ilaw dito. Nasa kusina na siya at umiinom nang marinig niyang may nagbubuhos sa inidoro sa banyo. Si Mika yata yung nagbanyo. Matatakotin kasi siya kapag nagbabanyo. Gusto niya lahat ng ilaw nakabukas. Nagagilap ng makakain si Sid sa refrigerator dahil nakaramdam siya ng gutom. Nakita niyang may tira pang ulam kaya ininit niya yon saka kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang maisip niyang hindi pa rin lumalabas ng banyo ang nasa loob. Oh, ang tagal naman ni Mika. Doon na ba siya matutulog sa banyo? Dahil hindi na siya makatiis, kinausap na niya ang babaeng kapatid ni Gab. Biniro pa niya ito. Mika, ang tagal mo naman dyan. Diyan ka na ba matutulog? Nalunod ka na ba sa timba? Nagtataka siya dahil hindi ito sumasagot. Nagpasya siyang lapitan ng banyo para silipin. Nakabukas ang pinto ng banyo. Gulat na gulat siya nang makitang ibang babae ang naroon. Nakatalikod dito sa pintuan, pero nakilala niya ang babae dahil sa makaluma nitong kasuotan. Ikaw yung babaeng nagpakita sa akin sa kwarto di ba panaginip lang yun? Teka, bakit nandito ka? Nananaginip ba talaga ako kanina? O baka may bisita talaga sila? Excuse me, bisita ka ba nila tita? Ilang segundong naghintay ng sagot si Sid, pero hindi kumikibo ang babae. Nanatili itong nakatalikod at hindi gumagalaw. Hahawakan na sana niya ang babae na makita niyang gumagalaw na ito. Unti-unti nitong ipinihit ang ulo para lingunin siya. Maya-maya ay napasigaw si Sid ang biglang may humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya si Gab na nakatayo sa kanyang tabi. Oh, bakit ka nakatayo dito bro? Kanina pa kita kinakausap eh. Tinatanong kita kung gagamit ka ba ng banyo o hindi. Ihina kasi ako eh. Pero nakatulala ka lang dyan. Ano, ayos ka lang ba? Magbabanyo ka? Oo, sana eh. Pero mauna ka na kung kailangan mo na. Hindi bro. Kasi may babae akong nakita kanina na gumagamit ng banyo eh. Akala ko nga bisita nyo kaya kinausap ko eh. Pero nawala na siya. Nawala siya bro. Oo, relax. Paano ka ba? Wala kaming bisita ngayon oh. Walang ibang babae dito sa bahay maliban kay Mama at kay Mika. Ano yung nakita ko? Aba, ewan ko sa'yo. Alam mo, stress yan. Napapagod ka na sa kakahanap ng trabaho. Magpahinga kasi muna. Masyado mo siniseryoso yung paghahanap ng trabaho eh. Teka, kung hindi ka magbabanyo ako muna, ihina ako. Oo, sige. Binlikan ni Sid ang naiwang pagkain. Inilipit na niya ito dahil nawalan na siya ng gana. Pagkalabas ni Gab sa banyo ay kaagad niya itong sinalubong. Bro, feeling ko may multo dito sa bahay niyo eh. Oh? Talaga? Akala ko pa hindi ka nakakita ng multo. Ngayon nakakita ka na? Kanina. Ang weird kasi. Hindi ko alam kung binabangungot ako o talagang may nakita akong babae sa kwarto. Tapos,
Siya rin yung babaeng nakita ko sa banyo. Hindi nga ako nakakita ng multo. Dati. Pero hindi ko rin alam kung multo ba yung nakita ko ha. Alam mo, pagod lang yan. Ganito na lang, magpahinga ka muna sa paghahanap ng trabaho. Sa rest day ko, isasama kita sa SM. Naku bro, wala pa akong pera no? Hindi kailangan ng pera sa SM bro. Maglalakad-lakad lang tayo, magpapalamig. Titingin-tingin ng mga chika babe, yun, ganon. Tapos kapag napagod na tayo, uwi na tayo. Ganon lang ang ginagawa sa SM no? Naku, nakakaya. Mukha tayong tanga nun. Hello! Iniisip mo ba na lahat na nagpupunta sa SM namimili? Hindi karamihan dyan nagpapalamig lang. O sige na, matulog na tayo. Teka nga pala, di ba kahit anong trabaho okay lang sa'yo? Oo naman no. Sakto. Kailangan ng janitor sa pinapasukan ko. Di pansamantala, pasukan mo muna yon. Kapag may tumawag dun sa mga pinagpasahan mo ng resume, di saka ka mag-resign at pumasok ka dun. Sige. Ayos na yan kaysa wala. Kailangan ko na rin kasing magpadala ng pera kina nanay. Nagkukulang na daw sila sa budget dun. May 3 pa kasi akong kapatid na nagsisipag-aral Mabuti at nag-aaral sila. Hindi tumulad sa'yo bro. Bakit kasi nag-stop ka sa school no? Di ka na nag-college? Ay nako, di talaga ako pwede sa ganyan. Mahina talaga utak ko Alam mo yan no? Kapag nga nagbabasa ako, lumilipad yung mga letre. Naduduling ako. Kaya, ayun, inintuan ko na. Medyo hirap nga akong makahanap ng trabaho dahil hindi ako nakapagtapos Pero kapag wala talaga, papasukin ko na yung construction. Pwede naman. Basta matyaga ka lang. Kahit anong trabaho, basta may sahod, patusin mo na. O sige, tulog ka na. Magdasal ka bago matulog para hindi ka na nananaginip at hindi ka nakakita ng kung ano-ano. Dumating ang rest day ni Gab sa trabaho. Kagaya ng sinabi nito, gumala sila ni Sid sa SM. Pumasyal pa sila sa malalapit na pasyalan. Pagod na pagod ang dalawa nang umuwi ng bahay. Nakatulog kagad si Sid dahil sa pagod. Nahihimbing na siya at nagsimula na naman ng kababalaghan. Naalimpungatan na naman siya nang may maramdamang may nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Gusto niya itong lingunin pero hindi na naman siya makagalaw. Tanging ang mga mata lang niya ang gumagana sa kanyang katawan. Nagsimula na naman siyang balutin ng takot. Maya-maya ay naramdaman na niyang may humahaplos sa kanyang buhok. Mahinahon ang paghaplos sa kanya. Pero ramdam na ramdam niya ang malamig nitong kamay. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Tanging pag-ungo lang ang kaya niyang gawin. Nagngingilid na ang kanyang mga luha. Pinilit niyang gumalaw. Nag-usal na siya ng panalangin hanggang sa maigalaw na niya ang kanyang mga kamay. Sunod din niyang naigalaw ang buo niyang katawan. Kagad niyang nilingon ang humahaplos sa kanya. Ikaw na naman? Ano bang kailangan mo sa akin? Tigilan mo na ako, please. Nanginginig ang kanyang katawan habang pilit na bumabangon sa kama. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa babae. Kinikilabutan na siya sa ngiti nito. Kakaiba ang ngiting yon. Parang nagsasabing may binubuong masamang balak ang babae sa kanya. Huwag, maawa ka. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Huwag mo akong patayin, please. Kahit nanginginig ang katawan ay pinilit niyang lapitan ang pintuan. Paghawak niya sa doorknob, bigla na lang niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang katawan. Tila may pumasan sa kanyang likod. Napatingin siya sa kanyang tiyan dahil may kamay na naglalakbay roon. Niyayakap siya mula sa likuran. Napasigaw na siya ng malakas nang marinig niya ang pagbulong ng babae sa kanyang tenga. Wala siyang maintindihan. Puro malamig na hangin lang ang pumapasok sa kanyang tenga. Tigilan mo ako! Layuan mo ako! Nagmadali siyang lumabas ng silid. Doon pa lang siya naginhawaan. Salamat naman at nawala na rin. Sino ba kasi yun? Pinuntahan niya ang silid ni Gab at ginising ito. Bro, gising. Gumising ka.
Oh, bakit? Anong oras na ba? Anong kailangan mo? May multo sa kwarto ko eh. Malala nito bro. Nangyayakap na siya eh. Baka kailangan niya lang ng yakap. Dapat niyakap mo rin. Gab naman eh. Sandali nga. Teka, samahan mo ako sa kusina. Tapos pag-usapan natin doon. Hindi pwede dito kasi yung kwarto ko katabi lang ng kwarto nila Papa. Dinig ang ingay doon sa kabila. Inom muna ako ng tubig, baka atakin ako sa nervyos sa ikukwento mo eh. At saka, makapaggayak na rin ng pambaon. Pagdating sa kusina, nagsimula nang magtanong si Gab habang naghahagilap ito ng maluluto para sa almusal at pambaon. Paano pang sinasabing minumulto ka? Kasi kapag nakakatulog ako dahil sa pagod, lumalabas siya. Nagpaparamdam siya. Ano bang multo yan? Babae pre. Hala, baka minumulto ka ni Lola. Hindi naman matandang babae nagpapakita eh. Mga kaidaran lang natin. Sino kaya yun? Posible kaya na may naligaw na multo sa kwarto ni Lola, tapos ginigising ka para itanong ang daan palabas? Dapat kasi kinakausap mo para hindi tayo nagtatanungan dito. Teka bro. Total dinidefrost ko pa naman tong lulutuin ko. Punta tayo dun sa kwarto ni Lola. Ha? Bakit? Papakiramdaman ko lang kung nandun pa yung energy ng multo. Tara na. Ayoko nga. Loko ka ba? At saka, baka mamaya hindi na yung magpakita. Teka. Kailan ka ba nakakaramdam ng energy ng multo? Iniisip ko kung dapat ko bang sabihin kina Mama at Papa pero baka mapagalitan lang tayo eh. Ganito na lang. Dumaan ka na lang sa simbahan. Tapos, humingi ka ng holy water. Baka makatulong yun. Wisikan natin yung kwarto. Tapos, doon ka na lang matulog sa kwarto ko. Ginawa nga ni Sid ang sinabi ng kaibigan. Nag-uwi siya ng holy water. Palihim nilang winisikan ang kwartong ginagamit niya at dinasalan pa niya ito para hindi na magambala ang multo ng babae. Nakampante na rin si Sid dahil pakiramdam niya ay hindi na siya sinundan ng multo. Dahil doon na siya pinatulog ni Gab sa silid nito. Pero sumapit na naman ang parehong oras ng pagpaparamdam ng multo. Naalimpungatan na naman si Sid nang maramdamang may sumasayad na buhok sa kanyang muka. Nakapikit niyang hinawakan ito para hawiin. Pero habang hawak ang buhok, napahinto siya. Buhok? Teka, paano may buhok na sumasayad sa mukha ko? Kanino to? Dumilat na siya at tiningnan kung kanino ang buhok na yon. Napatakip siya ng bibig at nanlaki ang mata nang makita ang babae. Nakadikit ito sa kisame. Nakatapat ito sa kanya. Tinititigan siya at ngiting-ngiti ito sa kanya. Napakahaba ng buhok nito dahil umabot pa sa kanya ang dulo. Ikaw na naman? Bakit mo ba ako sinusundan? Ano ba kailangan mo sa akin? Pilit niyang niyuyugyog ang kaibigan na katabi niya lang sa pagtulog. Pero umuungol lang ito. Tinatanggal lang ni Gab ang kanyang kamay pagkatapos ay tinatalikuran siya. Bro! Gising! Nandito siya! Nandito siya oh! Sinundan niya ako! Tulong! Halos ibaw na ni Sid ang kanyang katawan sa kama dahil sa takot nang inunat ng babae ang kamay nito. Tila inaaya siya nitong sumama sa kanya. Ayoko! Huwag mo na akong gambalain please! Iwanan mo na ako! Pumikit na lang siya para hindi makita ang babae at umaasang lulubayan din siya nito. Pero naramdaman niyang lalo itong lumapit dahil nararamdaman na niya ang katawan nito na halos kadikit na niya. Narinig na rin niya ang mahinang pagsasalita ng multo. Pero ipinagtaka niya dahil matandang boses ang kanyang naririnig. Arturo, halika na. Sumama ka na sa akin. Nandito ka lang pala. Kaya pala hindi kita makita roon. Halika na. Tara na, Arturo. Napadilat si Sid. Tumambad sa kanyang paningin ang matandang babae. Sino ka?
Dahil sa malakas niyang pagsigaw ay nagising si Gab. Napabalikwas ito ng bangon. Oh, anong nangyari? May sunog ba? Bakit ka sumisigaw? Uy! Bro, bakit ka nakatulala dyan? Bakit titig na titig ka sa kisame? May nakikita ka ba multo? Hindi makasagot si Sid. Tinanguan niya lang ang tanong ng kaibigan. Langya, di ka pa rin ba tinatantanan? Sandali nga, bumangon ka nga, doon tayo sa kusina. Baka magising si na papa at mama eh. Mayayari tayo nito eh. Inilalayan ni Gab si Sid sa pagtayo sa higaan. Grabe, nanginginig ka bro. Saka ang lamig mo. Pambihira oh. Palabas na sila ng silid nang biglang bumukas ang pinto. Sabay silang sumigaw dahil sa pagkabigla. Multo! Nasaan? Hoy, ano ba kayong dalawa? Nagising kami dahil sa pagsigaw nyo dito sa kwarto ah. Anong meron? Ano po kasi, si Sid po kasi. Anong nangyayari kay Sid, Gab? Minumulto po siya. Ano? Binubulto? Ano bang kalokohan yan? Lumabas nga kayo ng kwarto. Doon natin pag-usapan sa sala. Nagharap-harap sila sa sala para pag-usapan ang nangyayari kay Sid. Hindi makapaniwala ang magulang ni Gab sa nangyayari kay Sid. Ano ba yung kalokohan na yan ha? Sa tagal na naming nakatira dito, wala naman kaming nararanasan na multo. At saka, si mama lang namatay sa bahay na ito. Hindi naman siya nagmumulto kasi payapa naman ang kanyang pag-alis. Namatay siya dahil sa katandaan at hindi sa kung anong dahilan. Hindi ko rin po alam eh. Tito, pasensya na po kayo ha. Pero kasi nung una, babaeng maganda na halos kaidaran ko lang ang nagpakita sa akin. Pero kanina po, naging matandang babae po siya eh. Mahal, ipakita mo nga sa kanya yung photo album ni Mama. Baka malaman natin kung si Mama nga ang nagmumulto. Mabuti pa nga. Teka, saan nga ba yung nakalagay? Saan ko ba yun naitago? Ay, doon pala sa kahon. Sandalit ka kukunin ko ha. Sandaling umalis ang ama ni Gab para kunin ang photo album. Pagkabalik niya ay kagad itong iniabot kay Sid. Ayan, sige. Tingnan mo yung mga pictures ni Mama. Sige po. Nakakailang buklat na sa pahina si Sid pero hindi niya malaman kung yun nga ang nagmumulto. Ano? Hindi ba siya? Ilang picture na ni Mama ang nakita mo pero hindi mo matukoy. Kasi po, kanina ko lang nakita yung matanda eh. Hindi ko pa gaanong natitigan dahil sa sobrang takot ko. Ang natatandaan ko po ay yung mas batang itsura ng multo. Wala yatang natirang picture si Mama nung kabataan niya eh. Naitapon na yun kasi bumaha dati. Yan na nga lang ang nasave kong photo album niya eh. Ilalapag na sana ni Sid ang photo album sa center table nang bigla na lang may nahulog na litrato. Napatingin si Sid doon at nanlaki ang mga mata niya nang makilala yon. Siya po! Siya yung nagpapakita sa akin. Ganyan-ganyan po yung itsura niya. Pati yung ayos ng buhok niya. At yung suot niyang damit. Siya po talaga. Sabay-sabay silang napatingin sa nahulog na larawan. Di ba si Lola yan nung bata pa? May natira pang picture. Pero sino po yung kasama niyang lalaki sa picture? Dinampot ng ama ni Gab ang larawan at tiningnan itong mabuti. Si Mama nga ito. Tapos ang lalaking ito, sa pagkakaalam ko naging nobya na ito bago si Papa. Hindi ko alam kung totoo ang issue dati pero nung bata pa ako, naririnig kong nag-aaway si Papa at si Mama. Palaging tungkol sa lalaki yung pinag-aawayan nila. Sila kasi, ikinasal dahil pinagkasundo ng mga magulang nila noon. Pero si Mama raw, may ibang mahal. Kahit daw kasal na sila ni Papa palihim na nagtatagpo si Mama at yung lalaki. Teka, ano nga yung pangalan ng lalaking yun? Alfredo? Hindi. Arturo po? Oo. Parang ganyan nga. Pinag-aawayan nila yung lalaking yan. Bakit mo pala nasabing Arturo?
Tinawag po kasi niya akong Arturo kanina eh. Napatingin sila kay Sid. Bakit po? Muling kinilatis ng ama ni Gab ang larawan na hawak nito pagkatapos tiningnan uli nila si Sid. Kaya pala. Kahawig mo pala si Arturo oh. Po? Patingin nga pa. Kinuha ni Gab ang larawan sa kanyang ama at pinagkumpara ang kaibigan sa lalaking nasa larawan. Oo nga bro. Kamukha mo nga yung lalaking kasama ni Lola sa picture oh. Ha? Patingin nga. Ay, oo nga no. Baka reincarnation ka ni Arturo. Hala. Siguro bumalik si Lola. Baka mamaya sinusundo ka na ni Lola kasi akala niya ikaw yung lalaking minahal niya. Uy, wag naman no. Mahal, anong gagawin natin? Kailangan nating tumawag ng expert sa mga multo. Kahit itaboy natin ang kaluluwa ni Mama, tsak hindi niya patatahimikan si Sid. Kailangan nating sabihin sa kanya na magkaibang tao sila. O sige, matulog na kayong dalawa. Bukasan natin to pag-usapan uli. Doon na po muna kami matulog sa kwarto nyo. Oy, bakit? Natatakot ka? Lola mo naman yun ah. Pero pa, multo pa rin yun eh. Si Sid naman ang dinadalo niya, hindi naman ikaw. Ayaw ko na pong matulog. Ano ba kayo? Para naman kayong mga hindi lalaki. Sige na, doon na kayo sa kwarto. Matulog na kayo. Kahit pinayagan na sila doon matulog sa silid ng magulang ni Gab, hindi pa rin makatulog ang dalawa dahil sa pag-iisip na baka dumalo uli ang matandang babae. Inabot na sila ng umaga na pabiling-biling lang sa higaan. Hindi na rin nakapasok sa trabaho si Gab dahil sa puyat. Sabay na bumangon ang magkaibigan nang marinig nilang may ibang tao sa kanilang bahay. Bro, naririnig mo yon? May bisita ba? Siguro. Imposible naman na multo yun kasi kausap ni Mama at Papa. Tara, tingnan natin. Oo, sige. Pagkalabas nila ng silid, nakita nila ang matandang lalaki na naglalakad-lakad sa sala. Iniikot nito ng tingin ang buong bahay. Oh, sino yun? Ewan ko. Sabay kaya tayo lumabas ng kwarto. Oh, gising na pala kayong dalawa. Tumito na kayo. Pa, sino po siya? Siya si Bangdelo. Espiritista siya. Prefer ng katrabaho ng mama mo. Hello po. Teka, nasa po pala si Mika? Umalis, natatakot daw siya. Bakit po? Ano po pang gagawin ni Mang Delo? Tatawagin natin ang espiritu ng lola niyo. Kailangan natin siyang makausap. Bo, naku, nakakatakot nga. Kailangan po bang kasama kami? Oo, lalo ka na. Kasi sa'yo siya nagpapakita, hindi ba? Kailangan nating maputo lang kung anumang nag-uugnay sa inyong dalawa. Bakit po bigla na lang siyang nagmulto? Yun nga ang kailangan nating alamin. Hala, baka reincarnation ka ni Arturo tapos sinusundo ka na niya. Uy, tumigil ka nga. Hindi na nakakatuwa ah. Joke lang. Kau naman masyadong seryoso. Simulan na natin ng pagtawag sa kanya. Kailangan ko ng isang plangganang may tubig. Kanina pagdating ko, naramdaman ko ang malakas na enerhiya sa lugar na yon. Itinuro ng matandang lalaki ang silid ng matandang babae na kasalukuyang ginagamit ni Sid. Kwarto po yun ni Loli. Kaya pala doon ko siya nararamdaman. Ay sige, doon natin isagawa ang pagkausap sa kanya. Ay sige po. Mahal, halika, kunin na natin ang mga gamit na kailangan ni Mang Delo. Nang makumpleto na nila ang mga kailangang gamitin ng matandang espiritista, nag-ipon-ipon na sila sa kwarto ng lola ni Gab. Inilagay ng matandang lalaki ang isang upuang may sandalan sa gitna ng silid, pagkatapos ay tinakluban niya yun ng puting kumot. Inilagay din niya sa harapan ng upuan ang plangganang may tubig. Nagkumpulan naman sila sa isang sulok habang pinapanood ang ginagawa ng matanda. Seryoso sila at halos maubusan na ng hininga dahil sa kaba. Maya-maya
ay napapikit si Sid nang marinig niya ang tunog ng bell na iginagalaw sa hangin ng matandang espiritista. Malagong at mababa ang tunog ng bell na nagdala ng kilabot kay Sid. Bigla siyang pinanlamigan. Kakaiba ang dulot nito sa kanya. Pakiramdam niya ay binabalot siya ng lamig. Dahil hindi siya mapakali, binulungan niya ang kaibigan. Ang lamig. Nararamdaman mo ba, bro? Ha? Hindi ah. Normal lang naman ang temperature dito sa kwarto eh. Bakit? Giniginaw ka ba? Ay, oo eh. Naku po, baka katabi mo na si Lola. Huwag naman, pero para saan yung upuan na may kumot? Hindi ko alam. Manood na lang tayo. Kinikilabutan ako eh. Ako rin no. Naiihi na nga ako pero sabi kasi walang lalabas ng silid eh hanggang di natatapos yung pagriritual. Natigilan sila nang bigla silang sawayin ng matandang espertista. Shh! Huwag kayong mag-ingay. Baka madistract siya at hindi na magpakita sa atin. Hindi natin ito matatapos. Tumahimik sila. Nanood na lang sila sa ginagawa ng matanda. Tahimik na nagdadasal ang matandang lalaki habang pinatutunog niya ang hawak na maliit na bell. Maya-maya ay nakita niyang gumalaw-galaw ang apoy ng kandila na nakatulo sa sahig na katabi ng plangganang may tubig. Itinuro ni Sid ang kandila kay Gab at tinanguan naman ito ng kaibigan sabay bulong. Nakikita ko nga. Wala namang hangin dito sa silid pero hinahangin ang apoy ng kandila. Tingnan mo bro. Yung tubig sa planggana. Gumagalaw na. Parang kumukulo. Oo nga. Lalo silang nagdikit-dikit sa takot nang marinig ang sinabi ng matandang espiritista. Nandito na siya. Nararamdaman ko na ang kanyang enerhiya. Nagpaparamdam na siya sa atin. Huwag kayong matakot. Hindi naman siya nananakot. Napakabait ng taong to. Ramdam ko ang busilak niyang puso. Mahinaon siyang babae. Ano nga ulit ang pangalan niya? Catalina po. Catalina. Alam kong nandito ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Alam kong may mabuti kang kalooban. Huwag matakot sa amin. Nandito ako, kasama ko ang iyong pamilya. Handa ka na bang makipag-usap sa kanila? Bilang sagot sa akin, pwede mong pagalawin ang apoy sa kandila. Napatingin silang lahat sa kandila. Biglang namatay ang apoy nito ng ilang segundo pagkatapos ay nabuhay ulit. 3 beses itong nangyari. Ayan, mabuti. Ngayon, inaanyayahan kitang maupo sa upuang nasa harapan namin. Kailangan ka naming makausap. Kailangan naming malaman ang dahilan mo kung bakit ka bumalik. Maupo ka na sa upuan kung handa ka nang makipag-usap sa amin. Titig na titig sila sa upuang may nakatakip na puting kumot. Matapos ang ilang segundo'y nakita nilang gumagalaw ang kumot. Lalo silang nagsiksikan habang ang matandang espiritista ay kampante lang na nakatayo sa harapan ng upuan. Isang dangkal ang layo nito mula roon. Maya-maya'y unti-unti nang umuumbok ang kumot. Humuhulma ito na parabang may nakaupong tao sa upuan na tinakluban lang ng kumot. Nanlalaki ang mata ni Sid at Gab nang makita yon. Hindi sila makapaniwala sa mga nakikita nila. Si Lola na ba yan? Talagang may nakaupo sa upuan? Nakikita mo ba? Oo, pero tumahimik ka lang baka mamaya makasagabal yung ingay mo. Talaga bang si Lola yan? Mabuti at pinaunlakan mo kami, Catalina. Ako nga pala si Delo. Kausapin mo ako bilang kaibigan. Sabihin mo bakit ka naparito. Kitang-kita nilang tila yumuko ang nakaupo sa upuan. Nahihiya siya. Pero may iba pa akong nararamdaman na emosyon sa kanya bukod sa hiya. Parang kinikilig siya. Tama ba, Catalina? Sabihin mo, meron ka bang hindi inaasahan na makita ngayon? Kung meron
pwede mo ulit pagalawin ang apoy sa kandila. Muling natuon ang kanilang tingin sa kandila. 3 beses uli yung nagpatay-sindi. Pwede ba naming malaman? Huwag kang mahiya. Ituro mo. Napatras sa takot si Sid nang biglang umunat ang kamay ng nakaupo sa upuan at itinuro siya. Ha? Ako? Bakit ako? Dahil sa takot niya, nagtago siya sa likod ng ama ni Gab. Hindi. Nagkakamali ka, Mama. Ang batang ito hindi si Arturo. Ibang tao to. Pagkasabi noon ng ama ni Gab, ay bigla na lang silang nakarinig ng paghikbi. Gumagalaw din ang balikat ng kaluluwang nakaupo sa upuan na halatang umiiyak talaga ito. Sino ba si Arturo? Siya po ang first love ni Mama sa pagkakaalam ko. Kamukha po kasi ni Sid yung lalaking yun eh. Nakita po namin yung lumang picture ni Mama noong dalaga pa siya. Kasama niya yung lalaking yon. Kaya pala. Ngayon alam ko na. Binabalikan niya ang lalaking mahal niya. Catalina, bumalik ka ba dito dahil sa batang ito? Muling nagpatay-sindi ang kandila. Pero hindi siyang lalaking binalikan mo, Catalina. Ang lalaking hinahanap mo ay matagal nang nilisa ng mundo. Kagaya mo, naroon na rin siya sa kabila. Tumawid na siya. Marahil ay nahatak ka lang ng enerhiya ng batang ito. Huwag mo siyang sunduin. Hindi pa siya dapat umalis dito. Hindi pa niya oras. Lalong lumakas ang iyak ng multo. Lumakas din ang pagkulo ng tubig sa planggana. Anong nangyayari? Nagalit yata si Lola. Baka talaga yatang gusto kang sunduin eh. Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Baka mamaya dalawa pa kayong sunduin ng lola niya. Takutin mo nga mga batang ito. Sige na. Muling kinausap ng matandang espiritista ang kaluluwang si Catalina. Pinakiusapan niya itong bumalik na sa lugar kung saan siya nababagay, pero naggalit na ang multo. Di kayo, pinaghihiwalay niyo rin kami ni Arturo. Pagod na ako sa pang-unawa. Bakit hindi niyo kami maunawaan? Buong buhay ko, puro pagsasakripisyo ang ginawa ko para sa pamilya. Pero ngayon, hinahadlagan niyo pa rin kami. Mga wala kayong awa, mga wala kayong puso. Hindi, Catalina. Sadyang wala na talaga dito si Arturo. Nahata ka lang bumalik dito marahil nararamdaman mo ang enerhiya ng iyong pamilya. Nagkataon na nakita mo ang kamukha ni Arturo pero hindi siya ito. Tingnan mong mabuti. Pakiramdaman mong mabuti, Catalina. Siya ba si Arturo mo? Tingnan mo ang pagkakaiba. Biglang umangat sa hangin ang kumot na nakatalakbong sa upuan. Lumutang ito at naglakbay palapit kay Sid. Nagtakbuhan naman ang pamilya ni Gab sa kabilang sulok ng silid at naiwan si Sid. Hindi siya makagalaw. Nanginginig ang katawan niyang nakatitig lang sa kumot na may bulto ng tao sa loob. Tumapat ang multo kay Sid at tila kinilatis siya nito. Umunat pa ang kamay ng multo at hinaplos ang pisngi ni Sid. Arturo. Hindi po ako yun. Promise po, hindi ko po kayo kilala. Biglang bumagsak ang kumot sa harapan ni Sid. Umiyak lang ang multo hanggang sa tila huminahon na ito. Catalina, bumalik ka na dito sa upuan. Balik na. Masyado nang tumatagal. Hindi ka dapat tumagal dito. Baka tuluyang kang mapagsarhan. Kailangan na kitang ihatid. Pinatunog ng espiritista ang bell at biglang gumalaw pabalik ang kumot sa upuan. Habang isinasagawa ng matandang lalaki ang ritual sa pagpapabalik kay Catalina, nagbili ng multo sa kanyang anak na alagaan ng mga bata, lalo na si Sid. Nangako itong hindi na muli pa silang gagambalain. Kumulo ng kumulo ang tubig sa planggana habang nagdarasal si Mang Delo. Sumasabay ang pagkulo ng tubig sa pagpapatunog ng bell na matanda. Nagbago na rin ang tunog ng bell. Naging matinis na ito. Itinataboy na ng tunog ng bell ang multo. Unti-unting humupa ang kumot hanggang sa bumalik ito sa dating pagkakalagay.
Nang tuluyan ng makaalis ang multo, huminto na rin ang pagkulong ng tubig sa planggana. Wala na siya. Umalis na siya ng kusa. Kailangan nating ikutin ang buong bahay para mapalibutan ng usok ng insenso nang wala nang maligaw na kaluluwa dito. Sinimulan nila ang pag-iikot ng insenso sa kwarto ng lola ni Gab. Pagkatapos ay isinunod ang ibang parte ng bahay. Muli nila itong tinapos sa silid ng matandang babae at doon na itinulos ang insenso hanggang sa maubos ito. Nang matapos ang pagsasagawa ng ritual ay nagpaalam na rin ang matandang espiritista. Alayan niyo siya ng dasal para tuluyan na siyang makatawid. Tuwing hapon bago dumilim, magsindi kayo ng puting kandila para sa kanya. Opo, marami pong salamat sa inyo, Mang Delo. Walang anuman. Minsan talaga ang buhay masyadong masalimuot. Maswerte kapag ang buhay mo ay gusto mo. Hindi lahat nabubuhay ng naaayon sa gusto nila. Hindi natin sila masisisi kung namatay silang walang kapayapaan kasi ang puso nila hindi kumpleto. May kulang kaya pilit na binabalikan. Opo, pero nasa atin din naman po kasi yun eh. Tayo ang gumagawa ng buhay natin. Pero ang buhay noon ay hindi kagaya ngayon. Maswerte ang mga kabataan ngayon. Matitigas na nga lang ang mga ulo nila. Sinabi niyo pa po. O paano? Iatid ko na po kayo sa labas. Sige. Ay, kayong dalawa, Gab at Sid. Alam niyo na yon. Alam niyo na ang dapat gawin. May sarili kayong pagpapasya. Huwag kayong matakot na tulugan ng silid na yon. Napakabuti ng puso ni Catalina. Pero hindi na yung babalik. Mas iniisip niya kayo hanggang sa huli kaysa sa sarili niya. Mapalad kayo. O sige, tutuloy na ako. Sige po, Mang Delo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Mang Delo. Sige mga iho. Tutuloy na ako. Bago tuluyang umalis ang matanda, nilingon pa niya ng isang beses ang bahay ni Gab at nag-iwan ito ng isang magandang ngiti para kay Catalina. Wakas!